Hello Pisces, Sun, Moon, Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. So, first card ni Pisces, we have compromise. Ayan. So, kailangan mo na mag-compromise sa ngayon or baka papasok nga kayo sa isang compromise. Maaari na ito na yung last resort ninyo, diba? Para na ma-save ang relationship mo with another person, kung sino man ito na nagkaaway kayo, nagkasagutan, may disagreement, mga ganyan. So, ngayon, para na ma-save ninyo siguro yung relationship mo with that person at mag-continue kung ano man ang nasimulan ninyo, kung ano man ang meron kayo, maaari ngayon you are going to come up with a peaceful resolution at maaaring kayo ay papasok din sa isang compromise, diba? So, that's good. No? Na somehow, meron ditong pagpapakumbaba na gagawin kayo. Kaya kayo na siguro yung lalapit, kayo na yung mag-initiate dito ng conversation. So, we have no need to worry at wala kayong dapat na ipag-alala. Okay? Maaaring yung tao din ito na mga nakakausapin ninyo maybe is thinking the same thing. Kaya lang, baka mauunahan mo lang siya. Diba? Kasi feeling ko, ang iba sa inyo, kaya you're going to come up with this. Kasi maybe you're also worrying, no, about your relationship with this person. Kasi maaaring mahalaga sa buhay mo din ang taong ito and you don't want this person to, to lose this person dahil lang dito sa pride. Diba? Dahil lang sa pag-aaway. Ganyan. Kaya, maaaring ito na yung naiisip mo, no? Na makipag-compromise na, makipag-usap na. Pero yun nga, wala kang dapat na ipag-alala. Okay? You don't have to worry about anything. You don't have to worry about her or him. Kasi bukas din siguro yung puso nitong taong ito para sa pagpapatawad. Handa rin naman siya na mag-compromise. Handa rin siya na makipagbati sa'yo. So, what else? We have meditation brings answers. Ayan. So, kasi baka marami ka ding tanong, Marami kang tanong siguro sa sarili mo, meron kang mga tanong sa Divine Universe na hindi mo rin mahanapan ng sagot, Maaring hindi mo din mahanapan ng kasagutan, ng kalinawan, 'di ba? Kaya, pwede na makakatulong sa iyo na kapag nag-meditate ka, dito ninyo maririnig, yung mensahe para sa iyo. Dito ninyo maririnig yung kasagutan, ng universe sa inyong mga tanong. Alright? At makakapagpalinaw din ito when you do some kind of meditation that also gives you an opportunity para ma-declutter mo yung isip mo, diba? Maalis mo yung mga negativity sa isip mo, sa puso mo, ganyan. Look for a sign. Okay? Look for a sign kasi maaaring ito yung ito yung sagot sa mga tanong mo. 'Di ba? Baka bibigyan ka ng mga signs ng symbols, papakitaan ka ng mga kung ano-anong signs, symbols, synchronicities at maaaring yun yung sagot sa inyong mga tanong. Maaaring yun yung gabay na ibibigay sa iyo ng divine. O pwede rin na humihingi ka ng specific sign, para for you to push through kung ano man ang plano mo. Ano man ang binabalak mong gawin, maybe you're also looking for a sign or you're asking for a sign. Kaya ito na, maring pinadala na sa'yo, binigay na sa'yo. It's all up to you now to access, diba, that sign. So, what else? And by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto niyo na mag-join sa membership. Healing energy. Ayan, napakaganda. Kasi yung healing energy ng divine and also siguro ni Archangel Raphael will be yours, will be sent to you. Kaya kung ano man yung siguro may mga iba sa inyo, baka may mga physical problems, may mga physical difficulties, may mga sakit-sakit na pinagdadaanan siguro ngayon, maaari na kayo ay magamot na. Maaari ngayon masosolve na yung problema mo sa katawan. Maaring magiging effective na ngayon yung mga treatments or mga gamot na iniinom ninyo at
magiging magaan na muli ang pakiramdam ninyo. Maaari na yung physical strength ninyo, vitality will be back. Diba? So, kaya, good for you. No? So, what else? We have compassion. Ayan, Pisces. Naturally, no? Compassionate person ka eh. Kaya po pwedeng, once again, you are going to show off your compassionate heart. Maaring meron ka ding mga tinutulungan tao, meron din mga taong lumalapit sa'yo, humingi ng suporta mo, ng tulong mo, ganyan. Kaya, yun, kung meron sigurong humihingi sa'yo ng tulong, hindi mo rin naman natitiis, no? Hindi mo rin nahihindian. So, what else? We have ask and receive. Ayan. So, parang to parang paalala ito sa'yo. Diba? Na kung ano man ang hihingiin mo, ayan ay matatanggap mo din. Kung ano man yung gusto mong hingin, yun, ibibigay din sa'yo. So, maaari na ngayon nakahanda na ang universe na ibigay sa'yo kung ano man ang hihingiin mo. Kaya siguro ngayon may message ka dito. So, mag-wish ka na. Diba? Kausapin mo na yung divine universe ngayon. Sabihin mo na sa kanya kung ano nga ba yung gusto mo. Ano nga ba yung minimithi mo. Ano yung blessing na hinihingi mo. Diba? Kasi pa pwedeng pagdilat ng mata mo, baka wow, nandiyan na agad. Diba? Possible yun. Wala imposible kay God. Wala imposible sa mundo. So, what else? We have Mother, Father, God. Holy moly. This is Holy Family. Pisces. Baka ang iba sa inyo, lagi kayong nagdadasal sa Holy Family. Baka merong devotion kayo. Prayer devotion sa Holy Family. Pwedeng ganon. Maaari yung pamilya ninyo, inaalay ninyo sa kanila. Diba? Na lagi kayong proteksyonan, lagi kayong maging mapagmahal sa bawat isa, may maging harmonious lang ang relationship, or other kinds, other things ang hinihingi ninyo. But yes, parang you are in sync ngayon with the Holy Family, with Mother, Father, God. So, feeling ko dito, ang nipis ng veil between you and them. Siguro ang dinadasal mo talagang dinidinig nila, pinapakinggan nila agad, sinasagot nila agad, no? So, what else? We have honesty and communication. So, magandang paalala or importanteng paalala ito sa'yo na dapat lang lagi kang maging honest sa sarili mo, unang-una sa sarili mo at sa ibang tao. Kasi when you are projecting honesty sa sarili mo unang-una, hindi mo rin naman magagawang hindi maging honest sa iba. Diba? Kasi kumbaga nasa DNA mo na yun eh. Ikaw yun eh, ugali mo na yun eh, na you are honest. Kaya kahit kanino man, magiging honest ka. At ang maganda dyan, when you are always projecting honesty, ganun din klaseng mga tao ang ma-attract mo towards you, na magiging honest din sila sa'yo. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.